Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Kahit anong tila kaliwat kanang kasinungalingan, ang pilit ibinabato nyo sa mga Duterte ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik, taong bayan, tila binasag na rin ang video kung saan ay tila tahasang inilabas sa publiko na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga ilang mambabatas at mga loyalistang tila pinaratangan ang mga Duterte na walang nagawa sa Davao. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila kaliwat kanang kasinungalingan na pilit binabato sa mga Duterte ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Taong bayan, binilandra online ang video na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ilang mambabatas at mga loyalistang laging pinagsisigawan online na wala di umanong nagawa ang mga Duterte sa Davao. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila sampal daw umano ito ng katotohanan na di umano'y ikinagulantang raw ng palasyo at ng kongreso matapos inilabas online ang video na magpapatunay na talagang maipagmamalaki ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga taong nakakita at nakasaksi mismo sa mga nagawa ng mga Duterte dahil ayon pa sa kanila, tanging ang mga Duterte lang umano ang nakakagawa ng mga proyektong katulad nito. Mararamdaman mo talaga at higit sa lahat mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Narito ang full video na labis na hinangaan ng taong bayan at tila laking sampal sa ilang buayang mambabatas na tila pinaratangang kurap di umano ang mga Duterte. Kaya naman tila nganga at gulat ang mga ilang mambabatas at mga loyalista na tila nagbingi-bingihan at bulag sa katotohanan. Left and right na. Left and right. Ayun na. Ubos ang pera ng gobyerno niya. Yan ang walang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng ayuda. No bridges. No new bridge. O walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President Ayuda. Tama talaga si Tatay Digong no? No bridge, no infrastructure, simpleng ayuda. Diba? Nakaka-proud ba yun? Sa totoo lang kasi like tayong mga Pilipino, diba? Almost all the Filipinos out there, diba? Kumakayod naman tayo, nagtatrabaho naman tayo para mabuhay at diba? Mabigyan ng sapat na or makuha yung mga pangangailangan natin sa buhay. Like yung mga Pilipinong grabe yung hard work sa buhay para lang makapag-survive at talagang umasenso or umangat sa buhay. Diba? Kumbaga hindi naman kami umaasa sa ayuda. Diba? Yung mga ayuda dapat pag may kalamidad lang yan. Diba? Yung mga ayuda dapat pag may sakuna lang yan. Hindi yung parang inaraw-araw nyo nang pinampamigay. Diyos ko! Sabi nga ni Tatay Digong, kawawa ang Pilipinas. Diba? Kung napunta lahat sa ayuda, pinamimigay niya. Wala namang, diba? Ang mangyayari lang yan, magiging batugan ang mga Pilipino. Ginagawa niyong tamad ang mga Pilipino Diba? Gumawa naman kayo ng makabuluhang proyekto. Makabuluhan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Tapos, nagsasabi kayo, ba't di na lang manahimik ang past president
Ba't di na lang, palagi daw nagsasalita si Tatay Digong. Buti nga, nagsasalita si Tatay Digong, di ba? At least may boses. Isa sa mga nangyayari right now na, Diyos ko, wala nang ibang ginawa kundi mamigay ng ayuda. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng underground cabling sa Davao. Ito'y dumaan sa maraming proseso. Nandyan na ang pagsusuri sa paggagawaan ng sistema sa paglalatag ng mga kable na yan. Hindi katulad sa itatayo pa lang ng mga establishmento. Dito, kailangan nila ulit maghukay. Madalas sa Maynila tayo nakakakita ng mga moderno at makabagong lugar, mga mall, tirahan, at iba pang mga pasyalan. Pero sa isang syudad sa Mindanao, ang nakikipagsabayan sa pag-level up ng pamumuhay. May mga sasakyan na dekuryente na halos lahat. Mayroon ding modernong mga poste na walang kable kang makikita, hindi tulad dito sa Metro Manila. Pero may kuryente, nasa ng kable. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Buhol-buhol at salasalabat na mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan at gusali. Madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna. Aesthetic din ng sobra. Talagang Davao Power Up! Habang kayo po'y nagbibigay ng kuryente sa lahat, no? And that's your mandate. Bakit dito sa Davao yung underground cabling system? It's unique because it's something that the local government is mandating. They're also spearheading the project. But one thing special about this one, Corina, is this is where we experience the close collaboration and coordination of all agencies involved. So it's not only Davao Light that's doing this. The mandate is actually for all cable companies, including telcos, who construct their lines underground. Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao. Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente, lalo na sa mga kahabaan ng highway. Ano yung mga benefits nito? You actually eliminate that possibility of electrocution. Tapos yung mga telcos, di ba, siya ang nasasagi ng mga malalaking sasakyan. During typhoons, you eliminate that possibility of danger to the public. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kable sa mga poste ng kuryente dito. Isa yan sa mga isinusulong ng Davao Light. Ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Daig pa ang Metro Manila, sana all. Sana all, di ba? Kaya mo yon, Romualdez. Kayan mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang serbisyo sa mga Pilipino. Hindi puro ayuda, ayuda, ayuda. Diyos mio, Marimar. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto, at mapapakinabangan natin habang buhay. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself ang sasampal sa inyo kung gaano ka mahusay at di kalidad ang serbisyo
pag ang mga Duterte ang mga namumuno. Kahit ilang ayuda pa ang itapal nyo sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, sila na mismo ang makakakita kung sino at ano ba talaga ang mga magagandang proyekto. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, 'di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino, at yan ang Davao City. Oh, di kayo makarelate, mga buhaya. Hindi kayo makarelate, no? Kasi nga, mga corrupt kayo. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maunlad at malinis ang Davao. May disiplina pa ang taga Davao. Taga Ilocos ako, pero hangang-hanga ako sa pamamalakad ng pamahalaan ng Davao. Salamat Davao Rule, model ng Pilipinas. Diyan makikita pag di kurakot ang namumuno, napapaunlad ang isang syudad at na ibibigay ang mga proyektong malaki ang pakinabang sa mga tao. Sana lahat ganyan ang mga namumuno sa bawat probinsya at syudad. Saludo talaga ako sa mga Duterte at sa kabila ng mga nagawa nilang kamangha-mangha at mga pagpapaunlad sa kanilang lugar. Di mo sila mariringgan na ipinangangalandakan nila ang mga ito. Kaya Duterte po tayo. Sila lang ang may malasakit sa ating bansa. Yan ang Davao. Sobrang ganda at malinis na malinis. So ibig sabihin, hindi kurap ang mga Duterte. Ang daming pagbabago. Kung infrastructure kasi ang nilaan ng pera, magkaroon ng trabaho ang mga tao, makapag-aral ang mga bata. Kung ayuda, isang kain lang, wala na. Ayaw nila na makapag-aral ang mga Pinoy para kung mahirap, madali nilang makontrol at mabili ang boto. Maganda at maunlad ang Davao City dahil maayos ang palakad ng local government nila. Hindi kurap, hindi magdanakaw sa kaba ng bayan, di ba? Hindi kagaya ng mga pabalik-balik na Senado, pero hanggang ngayon wala pa ring nagagawa o naitutulong sa lugar nila. Duterte lang ang totoong nagmamahal sa bayan. Unquote. Nako po, eto na mga kabanaderos, Corina Sanchez may pasabog sa mga congressman. At ito, dating kasamahan or dating tiga palasyo ay tinawag na hari ng ka-fake newsan. Etong si Marcos Jr. Naku po, nagkaka-leche na. Oo, talagang grabe itong siniwalat ni isiniwalat ni Corina Sanchez mapatungkol dito sa mga congressman. Aba naku, ano ba ito, no? Alam nyo, nung pinapanood ko to, sabi ko, ultimo, hindi lang pala din naman kami ang nagsasabi, kundi pati rin naman pala talaga yung ibang mga anchor. No, ito hindi to fake news ha, may ebidensya ho tayong ipapakita. Oo, samantalang ito na, Attorney Sal Panelo binatiko si S. Bersamin. Nabudol ka ba? Nabudol ka ba ni President PRRD noong in-appoint ka? No, so palpal to kay ano. Kung supalpal to kay Bersamin ha. Oo, alam naman natin to si Bersamin. Ewan ko dito, ayun yung mga tinbagay. Alam nyo, yung tinatawag na utang na loob. Kahit hindi na sana sa mga Duterte, kahit na lang sana sa bayan. Dahil lang pag-appoint sa'yo bilang secretary, no, talagang alam niyo yun, talagang dapat mong pahalagahan dahil in-appoint ka ng ni PRRD noon at tinanggap ka naman ng taong bayan, so sana magkaroon ka naman sana ng utang na loob ni Katiting kahit sa taong bayan lamang. So ito, panoorin naman ho natin itong kritiko, nakukulangan pa sa pagsira ng integridad ni Vice President Sara Duterte. So panoorin ho natin to. Asan yan? Nanggigigil ako doon, yan oh. Oo, ang ganda ng buhok ni Attorney Sal Panelo. Tayong-tayo. Pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition.
Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda eh. Hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, file sila. Dapat yung tatlong minensyon. Oo, hindi nga sila nag-file. So halatang halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Hoy. Sinong sumisip-sip dyan? Gravity yun, ha? Sumisip-sip ka palang hayop ka, ha? Tuloy natin. Ito pong artikulo po ninyo na nakalathala dito sa The Manila Times website. Sabi po ninyo, ang pinamagatang demolition job on VP Sara continues. Basahin ko lamang ang unang paragraph para sa mga kaalaman lang po ng ating mga kababayang nakasubaybay sa atin. Sabi mo dito, as if embarrassing and harassing VP Sara in the congressional hearings on her allegedly irregular spending of confidential funds in the Department of Education and in the Office of the Vice President were not enough, as if picturing her as unfit public official and besmirching her integrity to remove her from office by the filing of impeachment charges against her was not enough to quench their thirst to destroy her. Sara's powerful political enemies have upped the ante by filing criminal charges against her, an indication that the demolition job continues and is on course. Diyan lang muna tayo, Attorney Sal. Ano bang paliwanag mo dito? Well, gaya ng sinasabi ko dyan, mukhang para dito sa mga kalaban ni Inday Sara, Vice Presidente natin, mukhang kulang pa yung siya'y hiyain, siya'y bully tawag doon yung hinahara siya. Parang kulang pa rin, pati na yung kanyang pagsira sa kanyang integridad. Parang nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino nag-file? Basahin mo yung The National Bureau of Investigation po ang naghain itong tawag mo nga dito, baseless and ludicrous criminal charges of grave threats. Hindi, alam nyo, totoo yun, ha? Kasi ito ay nabanggit na rin to ni Vice President Sara Duterte na kahit nga na hindi na siya Vice President or kahit mayor na lang siya or kahit wala na siya sa anong hanay ng gobyerno, anong posisyon sa gobyerno, gigipitin at gigipitin pa rin sila. Alam naman natin kung saan nagsisimula yan at kung ano ba talaga ang pinagmula niyan. Walang iba kundi alam naman natin na nung panahon ni PRRD, marami talagang nasagasaan. Una-una yung mga negosyante na pinagbayad ng buwis. Alam niyo yan, no? Pinagbayad ng buwis na talaga naman dapat naman talagang gawin yun. No? Na magbayad ka ng buwis, hindi lang magpayaman ka lang na magpayaman dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung korupsyon, yung mga malalaking tao na ang lalakas mangurap, ang lalakas sa kumabig ng pera ng taong bayan. Pangatlo, yung mga drug lord. Baka nga yung iba dyan nasa posisyon pa ng gobyerno. Or baka yung iba dyan nakaposisyon pa sa gobyerno na hanggang ngayon palakad-lakad lang dyan sa Malacanang. So hindi natin alam kung sino yung mga yan, no? Pero baka lang, baka. So yun, isa pa rin yan, mga drug lord, alam naman natin, pag-usapang droga, kung kapangyarihan at pera lang, yan ang mga nangingibabaw, di ba? Una, ang naghain po ng demanda ay ang National Bureau of Investigation na ang tungkulin nito ay pahintuin ang lahat ng mga criminal activities at usigin sa reklamo ng mamamayan na kanilang nilalabag ang karapatan. Teka muna. May reklamo ba? May nagreklamo ba sa NBI doon sa tatlong di umanong pinagbantahan? Wala tayong naririnig. Wala tayong nabasa o inihayag na naghahain ng formal na demanda. Bukod lamang, attorney, nagpatawag. Yun lang. After that pagpatawag kay VP Sara, ang NBI na yung naghahain ng inendorso lang sa DOJ at nagsampala ng kaso. Ang tanong ko hindi yung tinawag yung dinidemanda. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, file sila. Dapat yung tatlong minensyon. Hindi nga sila nag-file. So halatang halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Yun lang ang labas doon. Ngayon, sa aking pananaw, Tagusan sa pool sila doon, Attorney Sala. Oo. So ayon kay Attorney Sal Panelo pati pala tong NBI nagpapagamit na. Sa bagay kasi kung iisipin nyo, hindi ko nga rin alam ba't biglang bumelo ang NBA ngayon Bigla silang parang naging mabait.
Kasi isipin nyo, pero totoo naman, hawak talaga ng gobyerno yun. Hawak ng gobyerno ang PNP. Hawak ng gobyerno ang AFP. Tapos ngayon, pati NBI. Diba? So dito, ito, disclaimer, yung mga leader lamang ho, ha? Hindi ho lahat sa PNP at hindi rin ho lahat sa AFP at sa NBI. Yung mga leader lamang, hindi natin dinadamay dito yung hindi natin dinadamay dito yung mga member dahil sumusunod lang lamang yan sa mga leader nila. So ang kasi dito, ang pangit lang kasi ho dito kasi nga, alam niyo sa totoo lang pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Dahil alam niyo obvious na yung gamitan na nangyayari dito sa Pilipinas. Nagumpisa ang gamitan ay unang ginamit ng administrasyong Marcos, walang iba kundi ang mga Duterte. No, una nilang ginamit 'yan para makuha nila ang loob ng mga Pilipino. Ginamit nila kesyo gusto nila ang Duterte, kesyo ipagpapatuloy nila yung nasimulan ng Duterte dito sa Pilipinas, kesyo magiging parang susunod na PRRD or Pangulong Duterte itong si Marcos. Kaya itong mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay naniwala naman na pinaniwalaan din naman din natin din yun. Hindi lang si BP Sara ang napaniwala, kundi pati rin tayo. Alam mo, ako lang ang nag-iisa sa Banateros ang bumoto kay Marcos Jr. Kaya ngayon sobra kong pinagsisisihan talaga din. So pero tapos na ho yun, ha. Oo, babawi na lang tayo sa susunod. Ngayon at least pero ito ay katotohanan na isa tong malaking leksyon ho sa buong Pilipinas na hindi porket mukhang mabait, mukhang maraming gagawin sa bayan, ngayon ganyan wag ho natin agad iboboto. Mas maganda nung talagang natin yung subok na katulad ng mga Duterte. At nalihitimong noon pa man ay subok na. Kaya nga ang hirap dito sa atin yung una nga si Marcos ginamit ang Duterte para manalo bilang presidente. Tapos ngayon ang nangyayari naman si Marcos ginagamit ang mainstream media, si Marcos ginagamit ang PNP, si Marcos ginagamit ang AFP. Diba? Ngayon ginagamit naman ni Marcos yung NBI naman. Ayon kay Attorney Salpanelo ho yan, ha. So masakit lang talaga na lalo na dun sa mga leader, katulad leader ng sila Browner, Marbil, at ito si Santiago ng NBI, sana naman wag nyo talagang, sana nagkakamali kami ng hinala na kayo ay ginagamit or ginagawang puppet ng administrasyong Marcos. So tuloy. Lang tingnan natin yung kalakaran na bumalot doon sa press conference. Bakit tumawag siya? Kailangan po tingnan natin yung mga nakaraan. Para sa kanya kasi, meron siyang nalaman, natuklasan, na gusto siyang patayin. Merong conspiracy. Merong murder plan against her. At nakikita ho yung mga nangyari na naniniwala siya. Bakit kanyo? Unang-una, nung nag-resign siya, nung hindi pa siya nagre-resign, wala ito . Masaya, maganda ang kanilang relasyon. Pero nung nag-resign po siya, nagsimula na yung congressional hearing. At pinatawag siya, hiniya siya doon, inilarawan siya na siya ay magnanakaw, na hindi siya karapat-dapat maging isang opisyal sa... Alam niyo, nakikita ko ang nakikita ko doon yung pagkaalis ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Tapos bigla siyang pinatawag. Alam niyo, yun yung kinaalarma na ng administrasyong Marcos. Kinaalarma na nila yun dahil alam nila na isa si Vice President Sara Duterte sa nakakaalam ng lahat ng kabulastugan na ginagawa nila dyan sa gobyerno. Kaya ang ginawa nila, inunahan na nila agad si Vice President Sara Duterte. Unahan na natin to agad para hindi na to paniwalaan ng mga tao. Dahil malilintikan tayo dyan dahil alam niya lahat ng kawalangyaan natin na ginawa dito or kawalangyaan natin na gagawin at mga plano. At alam niya rin na ang humahawak ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. Ayun nga yung pinakaano dito, yun yung kaya ang nangyari, sinunod-sunod na panggigipit ang ginawa kay Vice President Sara Duterte para magmukha siyang masama, magnanakaw sa taong bayan. Pero yun nga ang pinakamaganda rito, siguro sa 100% na populasyon ng tao dito sa Pilipinas, ang mga buhay ay nasa administrasyon . Nasa 5% or nasa, sabihin na natin, wag naman 1%. Mga nasa 3% ang naniwala sa pakulo ng administrasyon Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Samantalang mapunta na nga tayo dito sa isang
main topic ho natin mapatungkol po sa pasabog ni Corina Sanchez. Mapatungkol ho dito, no? Alam niyo ito si Corina Sanchez, kamakailan lang ay sumama ang loob ko rito. Dahil nag-vlog po ito sa Davao at kaagad naman pong binura. Kaagad pong binura yung yung video na yun. Alam niyo yung video niya, yung mga wiring or yung electricity sa Davao na napaka high-tech or napakagandang idea. And binlog niya yon, nag-trending, tapos nung biglang nawala ho, no. Biglang parang binura po sa channel niya yung video na yon. So ngayon ay medyo bumabawi naman pala ito si Corina Sanchez. Bumabawi naman pala ka. At eto na nga, panoorin natin yung sasabihin niya. Ako masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Kala ko sabihin mo, syempre. Ako masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Wait lang Wait lang. Pinutol ang video. Alam nyo, may video dito yan sa akin. Nakala nyo makakaligtas kayo. Hahanapin ko yun. May video itong si Corina na minention niya ho dito yung mga congressman. Na hindi daw kagaya ng mga congressman na nagyayamanan at nanggagandahan ho ang mga kotse. At alam ko ito yun. Tingnan natin. Sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko syempre tatanggihan. Kala ko sabihin mo, syempre hindi ko tatanggapin. Ay, hindi ko tatanggihan. Tapos ibebenta ko. Ayun, and then donate it to charity. Ay, very good. Pero marami kasi din talaga mahilig sa luxury cars. Yes. No harm, di ba? And there's No problem more with and that. more of them in Congress. Ay, Akala nyo makakalusot kayo, ha? Akala nyo makakalusot kayo, inedit nyo pa, ha? Sinabi ko sa inyo, sinabi niya nung bandang huli, no? Of course, more and lalo na sa Congress. Totoo naman, halos sabi nga ni PRRD, pumasok yung mga congressman na ang relo ay Seiko. Tama ba? Seiko ba? Paglabas daw ay naka-Rolex na. Pagpasok daw is Toyota Vios ang kotse. Paglabas, naka Mercedes-Benz na. Ganyan ang katotohanan na nangyayari talaga. At eto, buti naman si Corina Sanchez, medyo tinanggal niya yung sama ng loob ko sa kanya. At bumanat-banat na siya ng isa sa mga katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Ayos yun, ha? Yes, go to the parking lot of Congress. That's what they said. bitago naman. Ha? Bitago naman. Aba, kung sa marangal naman na paraan yan nabili, bakit itatago? Pero nasa, No? Totoo naman, kung nasa marangal na paraan naman binili yung kotse niya, ba't may natago? you should live a modest life pag ikay isang public official. Is that, Good luck. is that in the Constitution? Sabihin nila, well, it's not unconstitutional to have a luxury car. Dahil binili ko naman sa sarili mong Oo, pera. di ba? Basta make sure, sarili mong pera. Sana all. Ayos yung Corina, ha? Si Corina Sanchez medyo maano-ano to, no? Bumabawi-bawi, bumabawi-bawi ng At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!